Pakiusap, pakinggan ninyong mabuti. Ako po si Dr. Benigno Manlapas at bilang isang doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda dito sa Pilipinas, nais kong ibahagi ang isang mahalagang paalala. Kung kayo ay nagigising ng 2:00 o 3:00 ng madaling araw para magmadaling pumunta sa banyo kahit nakakaunti lang ang inyong ininom na tubig, hindi po iyan dahil lang sa pagtanda. Maaari itong isang tahimik na babala mula sa inyong katawan. At may isang karaniwang gawi bago matulog na maaaring palihim na nagpapalala nito na sa kasamaang palad ay inaakala ng karamihan sa ating mga senior na walang masamang epekto. Nakita ko na ang napakaraming tao na nagdurusa dahil sa putol-putol na tulog, kakulangan sa enerhiya at maging sa mga mapanganib na pagkahulog sa gabi. Lahat ng ito ay dahil sa isang hindi napapansing pagkakamali. Kaya ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang isang simple at natural na sikreto na ginagamit na ngayon ng maraming nakatatanda. Isang tasa lamang bago matulog para makaranas ng mas mahimbing na tulog at gumising na magaan ang pakiramdam, sariwa, at walang paghihi sa gabi kahit na lagpas na sa edad 70. Bago tayo magsimula, nais ko sanang malaman, taga saan po kayo nanonood ng video na ito? At anong oras na po diyan sa inyo? Pakitype na lang po sa comments. Binabasa ko po ang bawat isa ng may pag-iingat. At huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe para hindi ninyo makaligtaan ang susunod na healing tip na espesyal na ginawa para sa mga senior na tulad ninyo. 6 na natural na sangkap para tulungan kayo nga matulog ng mahimbing, tulungan ang panunaw, pakalmahin ang isipan, patatagin ang inyong espiritu, at bigyan kayo ng sigla. Una, ang luya, ang init mula sa loob na nagpapadama sa inyong katawan ng kaligtasan. Simulan natin sa isang bagay na malamang ay ginagamit na ninyo sa buong buhay ninyo, ang sariwang luya. Sa mga kusinang Pilipino, ang luya ay hindi lang pampalasa. Ito ay nagbibigay ginhawa, isang manggagamot, isang tahimik na kasama sa salabat, at mga lunas na gawa sa bahay. Ngunit, pagdating sa pagtulog, ang luya ay may mas malalim na papel, isang bagay na ngayon pa lang natutuklasan muli ng maraming nakatatanda. Habang tayo po kasi ay tumatanda, ang ating digestive system ay bumabagal, nagiging mas sensitibo, at madalas ay hindi predictable. Ang isang pagkain na dati ay nagpapalakas sa atin ay maaari na ngayong mag-iwan ng pakiramdam ng kabigatan, kabag, o pagiging bloated, lalo na sa gabi. Kahit na bahagya lang ang discomfort, nararamdaman pa rin ito ng inyong katawan. At kapag hindi mapakali ang inyong tiyan, hindi rin lubusang makapag-relax ang inyong utak. Nananatili itong naka-alert mode, binabantayan ang tiyan, at hindi makabitaw para mahulog sa mahimbing na pagkakatulog. Dito na pumapasok ang luya, hindi sa anyo ng kapsula, kundi bilang ilang sariwang hiwa na ibinabad sa maligamgam na tubig. Kapag ininom sa gabi, dahan-dahang tinutulungan ng luya ang inyong tiyan na maglabas ng tamang digestive enzymes. Hindi nito pinipilit ang sistema. Marahan niya itong tinutulak ng may pasensya, tulad ng isang ina na tumutulong sa anak na tapusin ang takdang aralin ng walang pressure. Binabawasan din nito ang maliliit na pulikat at pamamaga sa bituka, na mahalaga dahil maraming senior ang mayroong nakatagong kabag. Kahit hindi ninyo ito direktang nararamdaman, alam ito ng inyong katawan at naiistorbo nito ang inyong pahinga. Ngunit tinutulungan ng luya na mapadaloy ang lahat ng maayos, kaya't lumalambot ang tiyan at nagsisimulang lumuwag ang mga ugat. Ang kapayapaang iyon ay umaakyat sa dibdib,
sa isipan at nagsasabi sa nervous system, okay lang na bumitaw. Mayroon ding init sa luya na hindi kayang gayahin ng anumang gamot. Hindi maanghang, hindi matapang, kundi isang tahimik na apoy sa loob ng tiyan na dahan-dahang kumakalat sa mga kamay at paa. Pinapabuti nito ang sirkulasyon sa mga matatanda na madalas magreklamo ng malamig na daliri o natutulog ng may medyas kahit tag-init. Ang init na ito ay nagpapadala ng senyales sa utak na ligtas ang inyong katawan. Kalmado ang inyong kalooban. Maaari na kayong magpahinga. Ikwento ko sa inyo si Tita Purita mula sa Cebu. Siya ay 71 anyos at sa loob ng maraming taon, nagigising siya ng 3:00 ng madaling araw na may malamig na paa at masikip na tiyan. Akala niya ay dala lang ng katandaan at naglalagay siya ng ekstrang kumot, ngunit walang nakatulong. Hanggang sa iminungkahi ng kanyang anak na isang nutritionist na uminom siya ng maligamgam na tubig na may luya tuwing 8:00 ng gabi, kalahating tasa lang. Pagkatapos ng 5 araw, may napansin siya. Ang paggising ng 3:00 ng madaling araw ay tumigil. Naging mas magaan ang pakiramdam niya sa tiyan at nagsimula siyang matulog hanggang sa pagsikat ng araw. Tumimo sa isip ko ang kanyang mga salita. Dok, hindi ko alam na pwede pa pala akong makaramdam ng ganitong init sa loob. Ang luya ay hindi lamang para sa sipon o pananakit ng lalamunan. Ito ay para sa tahimik na muling pagtatayo ng tiwala sa pagitan ng inyong katawan at ng inyong pagtulog. At kapag ginamit ng tuloy-tuloy, ito ay nagiging isang makapangyarihang kakampi sa gabi. Isang kakampi na hindi lang nagre-relax sa katawan, kundi nagpapanumbalik din ng dignidad sa inyong mga gabi. Pangalawa, cinnamon. Ang banayad na tagapag-alaga ng inyong blood sugar at emosyon. Ngayon, pag-usapan naman natin ang isa pang sinaunang pampalasa na maaaring tahimik na nakaupo sa inyong garapon sa kusina, ang cinnamon o kanela. Maaaring isipin ninyo na isa lang itong ordinaryong pampalasa, ngunit para sa mga senior, ang simpleng balat ng kahoy na ito ay maaaring mag-alok ng proteksyon kung saan ito pinakakailangan sa inyong blood sugar. Dahil ito ang isang bagay na hindi napagtatanto ng marami. Ang paggising sa gabi ay madalas na sanhi ng maliliit na pagbaba ng blood sugar. Hindi lang sa mga may diabetes, kundi sa halos lahat ng nakatatanda, lalo na kung ang hapunan ay masyadong maaga, masyadong magaan, o mataas sa carbohydrates. Ang mga pagbagsak na ito ay hindi nagdudulot ng sakit, ngunit tahimik nitong ginugulo ang ritmo ng katawan. Lumilikha ito ng isang sandali ng kalituhan sa nervous system na nagpapadala naman ng senyales sa utak. Gumising ka? Maaaring maranasan ninyo ito bilang mabilis na tibok ng puso, bahagyang pagpapawis, banayad na pagkabalisa, o kahit isang maling pakiramdam na kailangan ninyong umihi. At nakalulungkot, maraming senior ang tinatanggap ito bilang normal, ngunit hindi ito tiyak na mangyayari. Ang cinnamon, kapag ininom sa maliliit na halaga, ay tumutulong na patatagin ang panloob na balanseng ito. Gumagana ito sa pamamagitan ng paggawa sa inyong mga selula na mas tumutugon sa insulin, na tumutulong sa glucose na makapasok sa katawan ng maayos nang walang biglaang pagtaas o pagbagsak. Binabawasan nito ang mga nighttime adrenaline spike na madalas humihila sa mga senior mula sa mahimbing na tulog. Ngunit may higit pa sa pag-regulate ng asukal ang ginagawa ng cinnamon. Pinapakalma nito ang sistemang emosyonal. Ang malambot at makalupang amoy nito
ay nagpapakalma sa puso at isipan. Sinasabi nito sa inyong nervous system na nasa bahay ka, ligtas ka. At para sa mga senior na mag-isang naninirahan o mayroong mga nakatagong emosyonal na pasanin, ang banayad na katiyakang ito ay hindi lamang nakakatulong, ito ay mahalaga. Naaalala ko si Tito Horacio mula sa Pampanga, edad 68. Dati siyang biglaang nagigising ng 2:30 ng madaling araw, hindi mapakali, nang walang dahilan. Matapos alisin ang mga medikal na sanhi, nagdagdag kami ng kalahating kutsarita lamang ng cinnamon sa kanyang inumin sa gabi. Sa loob ng 10 araw, nawala ang kanyang mga panginginig sa gabi. Inilarawan niya ang pagbabago na ganito. Ang tulog ko ay hindi na nababasag na parang salamin. Umaagos na ito na parang musika. Ito ang tahimik na kapangyarihan ng cinnamon, isang tagapagtanggol ng kimika ng katawan at isang manggagamot ng damdamin. Pangatlo, turmeric o luyang dilaw, ang gintong ugat na nagpapagaling habang kayo ay natutulog. At ngayon, dumako tayo sa luyang dilaw, ang gintong ugat ng tradisyong Pilipino at ang sandigan ng napakaraming mga remedyo sa bahay. Ang luyang dilaw ay naging bahagi ng ating mga kusina, ating mga ritual at ating mga gamutan sa loob ng maraming henerasyon. Ngunit, ang hindi alam ng maraming senior ay kung gaano kalakas ang luyang dilaw sa gabi, lalo na kapag isinama sa maligamgam na likido. Ang aktibong compound nito, ang curcumin, ay isa sa mga pinakapinag-aralan na natural na ahente laban sa pamamaga sa buong mundo. Habang tayo ay tumatanda, ang pamamaga o inflamasyon ay nagiging isang tahimik na anino sa ating buhay. Maaari itong lumitaw bilang paninigas ng kasukasuan, pananakit ng kalamnan, pagkapagod sa umaga, o iyong patuloy na pakiramdam na hindi tama ang lahat. Tinatawag ito ng mga doktor na low-grade chronic inflammation at nag-aambag ito sa arthritis, mahinang immune system, pagiging makakalimutin, at kahit na paghina ng memorya. Hindi ito nilalabanan ng luyang dilaw na parang isang malakas na chemical. Dahan-dahan niya itong pinapawi tulad ng isang hardinero na nag-aalis ng mga damo sa isang tahimik na landas. At ang pinakamagandang oras para sa pagpapagaling na ito ay sa panahon ng pagtulog, kapag ang katawan ay hindi nagagambala at maaaring ganap na tumuon sa pagkumpuni. Tumutulong ang curcumin na bawasan ang pamamaga sa mga kasukasuan, pakalmahin ang immune system, at suportahan ang proseso ng paglilinis ng utak, ang mismong proseso na nag-aalis ng mga dumi mula sa nervous system at nagpapatibay ng memorya. Kapag ininom sa gabi, ang luyang dilaw ay umaayon sa ritmong ito at pinapahusay pa ito. Iyon ang dahilan kung bakit maraming senyor na nagdaragdag ng luyang dilaw sa kanilang inumin sa gabi ang nag-uulat ng mas malinaw na umaga, mas kaunting sakit, at mas magaan na pakiramdam. At marahil ang pinakamahalaga, sinusuportahan ng luyang dilaw ang atay, ang tahimik na manggagawa na nagsasala ng mga lason habang kayo ay natutulog. Sa gabi, ang inyong atay ay pinakamasipag, nagde-detox ng katawan, nagbabalance ng mga hormone, at nagre-reset ng inyong panloob na kimika. Pinapalakas ng luyang dilaw ang paggana ng organ na ito nang hindi ito binibigatan, na nagpapahintulot sa inyong sistema na magpahinga at gumaling ng mas malalim. Sinabi sa akin minsan ni Tita Susan mula sa Davao, "74 anyos, akala ko dati ang luyang dilaw ay para lang sa mga sugat at sipon. Pero ngayon tinutulungan na niya akong gumising ng walang sakit. Kalahating kutsarita lamang
sa isang maligamgam na inumin at simulan ang banayad na suportang ito. Walang side effects, walang dependency, tanging ang ginintuang haplos ng kalikasan na ginagawa ang palagi nitong ginagawa. Tinutulungan kayong gumaling ng tahimik, ng tapat, habang kayo ay natutulog. Pang-apat, lemon. Isang banayad na paglilinis na nag-iiwan sa inyong magaan sa umaga. Simulan natin sa isang prutas na ginagamit ng bawat tahanang Pilipino sa loob ng mga dekada, ang simpleng lemon. Maaaring iniisip ninyo ito bilang pampalasa lamang sa inyong pagkain o pandagdag sa tubig tuwing tag-init. Ngunit kapag ginamit ng tama, lalo na sa gabi, ang lemon ay nagiging isang makapangyarihang bahagi ng inyong paglalakbay sa pagtulog. At ito ang isang nakakagulat na bagay. Bagaman, maasim ang lasa ng lemon, kapag nasa loob na ng inyong katawan, iba ang kilos nito. Sa kabila ng maasim na lasa, lumilikha ang lemon ng isang alkaline effect na tumutulong na ibalik ang balanse sa isang tumatandang katawan. Habang tayo po kasi ay tumatanda, ang stress, mga gamot, processed food, at isang mabagal na metabolismo ay maaaring gawing mas acidic ang ating panloob na kapaligiran. Hindi ito madaling makita sa mga pagsusuri, ngunit maaaring maramdaman ninyo ito bilang kabigatan, hindi magandang panunaw, o putol-putol na tulog. Tinutulungan ng lemon na baligtarin iyon sa isang napakabanayad na paraan. Hindi ito tungkol sa kung gaano karami ang inyong iinumin, kundi kung kailan at paano. Ilang patak lamang ng sariwang katas ng lemon na idinagdag sa inyong maligamgam na inumin bago matulog, matapos itong lumamig ng bahagya, ay maaaring gumawa ng mga kababalaghan. Tinutulungan nito ang inyong digestive enzymes na mag-activate ng sapat upang matunaw ang inyong huling kinain nang hindi pinapagod ang inyong bituka. Nangangahulugan ito ng mas kaunting kabag, mas kaunting reflux, at isang mas kalmadong tiyan habang kayo ay nakahiga. At kapag nagpapahinga ang inyong panunaw, nagpapahinga rin kayo. Pinasisigla rin ng lemon ang inyong atay at apdo, ang mga tahimik na manggagawa na naglilinis ng inyong katawan habang kayo ay natutulog. At higit sa lahat, sinusuportahan nito ang inyong lymphatic system na parang panloob na drainage at immune network ng katawan. Kapag ang sistemang ito ay dumadaloy ng maayos, nagde-detox ng tama ang inyong mga selula at gumigising kayong magaan ang pakiramdam, hindi mabigat. Sinabi sa akin minsan ni Tita Fe mula sa Iloilo na parang laging malabo ang isip niya tuwing umaga, na parang hindi nagre-reset ang kanyang katawan sa magdamag. Matapos magdagdag ng lemon sa kanyang pinaghalong luyang dilaw at luya sa gabi, naging mas malinaw ang pakiramdam niya sa loob ng 1 linggo. Simple lang ang kanyang mga salita. Pakiramdam ko, inilalabas ng katawan ko ang pasaninin nito sa gabi. Ito ang inaalok ng lemon. Hindi isang malakas na pagpurga, kundi isang malambot na senyales upang maglabas at magpanibago. At hindi lang ito pisikal. Ang amoy mismo ng lemon ay nagpapasigla ng mood at nagbabawas ng banayad na pagkabalisa sa nervous system. Sa tradisyonal na paggagamot na Pilipino, gamit ang mga halamang gamot, matagal nang ginagamit ang lemon upang alisin ang emosyonal na kabigatan at linawin ang isipan. Kaya huwag ninyong maliitin ang maliit na prutas na ito. Sa tamang dosis at sa tamang oras, ito ay nagiging higit pa sa isang katulong sa kusina, nagiging isang panlinis bago matulog, tahimik na ibinabalik ang inyong balanse at inihahanda ang inyong katawan para sa kapayapaan. Panlima,
chamomile, isang malambot na paglapag para sa isipan at puso. Ngayon, dumako tayo sa isang bagay na napakadelikado, isang bulaklak sa katunayan. Ang chamomile, kasama ang maliliit na puting talulot at malambot na amoy, ay tumutulong sa mga tao na matulog ng mapayapa sa loob ng maraming siglo. Ngunit, ang nagpapaging espesyal sa chamomile para sa mga nakatatanda ay hindi lamang ang epekto nito sa katawan, kundi kung ano ang ginagawa nito sa puso. Dahil aminin natin, ang pagtulog ay hindi lamang tungkol sa panunaw, asukal o mga hormone. Ang pagtulog ay emosyonal. Dito pinoproseso ng isipan ang mga alalahanin ng araw at ang bigat ng nakaraan. Sa Pilipinas, maraming nakatatanda ang may dalang tahimik na pasanin. Mga alaala, mga alalahanin sa pamilya, pag-iisip sa mga anak, o kahit isang pakiramdam ng kalungkutan. At kapag tumahimik na ang mundo sa gabi, ang mga kaisipang ito ay madalas na umaahon na parang mga alon sa isang tahimik na dagat. Hindi nilalabanan ng chamomile ang mga kaisipang iyon. Hindi niya ito hinaharangan. Sa halip, pinapalambot niya ang mga ito. Naglalaman ito ng isang compound na tinatawag na apigenin na marahang kumakapit sa mga receptor sa utak, ang parehong mga receptor na nagpapakalma ng pagkabalisa, ngunit hindi lumilikha ng dependency o pagkaantok kinabukasan na madalas gawin ng mga sleeping pills. Nagbibigay ang chamomile sa inyong nervous system ng isang senyales. Hindi ka nasa panganib. Maaari ka nang magpahinga ngayon. At minsan, iyon lang ang kailangan ng isipan. Maraming senior na naninirahang mag-isa o nakakaramdam ng emosyonal na tensyon sa gabi ang nakakatagpo sa chamomile bilang isang tahimik na kasama. Iniisip ko ito bilang isang kaibigan na hindi gaanong nagsasalita, ngunit umuupo sa tabi mo, hawak ang iyong kamay sa buong gabi. Inilarawan ito ni Tita Linda mula sa Baguio ng perpekto. Hindi ako pinatulog ng chamomile. Pinadama lang niya sa akin na ligtas ako. At mayroon pa, pinapakalma rin ng chamomile ang digestive tract. Binabawasan ang banayad na kabag o pulikat na nakakagambala sa pahinga. Ito ay hydrating ngunit banayad sa mga bato, kaya perpekto ito para sa mga senior na nangangailangan ng hydration nang hindi pinupuno ang kanilang pantog. Sinusuportahan pa nito ang banayad na paggana ng immune system, lalo na't mahalaga kapag putol-putol ang tulog at pagod ang katawan. Ngunit marahil ang pinakamahalagang regalo nito ay emosyonal. Ang bawat paghigop ay nagiging isang maliit na gawa ng pagmamahal sa sarili na nagpapaalala sa inyo na posible pa rin ang kapayapaan kahit sa pagtatapos ng isang mahabang araw. Kaya kung ang inyong isipan ang bahagi ninyo na ayaw tumahimik sa gabi, isaalang-alang ang chamomile hindi bilang isang gamot, kundi bilang isang ritual bago matulog, isa na marahang nagsasabing, sapat na ang iyong ginawa, sapat ka na ngayon, bumitaw ka na. Pang-anim, chia o flax seeds. Banayad na katatagan para sa blood sugar, hormones at utak. Sa wakas, dumating tayo sa isang sangkap na hindi mabango o maanghang, ngunit nag-aalok ng isang bagay na kasing halaga, katatagan. Ang chia seeds at flax seeds. Kahit maliliit, nagtataglay ang mga ito ng malalim na karunungan para sa tumatandang katawan. Hindi sila nagdudulot ng agarang init tulad ng luya o bango tulad ng chamomile, ngunit lumilikha sila ng balanse mula sa loob. Habang tayo ay tumatanda, ang ating mga panloob na sistema, hormonal, digestive, at neurological, ay nagiging mas sensitibo sa maliliit na pagbabago. Kahit isang bahagyang pagbaba sa blood sugar o isang banayad na pagbabago sa hormone
ay maaaring humila sa atin mula sa pagtulog. Ang mga butong ito ay nagsisilbing mga angkla. Kapag ibinabad ng maayos at idinagdag sa isang maligamgam na inumin sa gabi, bumubuo sila ng isang malambot na parang gel na texture. Pinapabagal nito kung paano sinisipsip ng inyong katawan ang asukal at pinapanatiling matatag ang paglabas ng enerhiya sa buong gabi. Walang biglaang pagbagsak, walang adrenaline spikes, walang alas-tres ng madaling araw na panginginig o hindi mapakaling pag-ikot sa higaan. Tinutulungan kanilang manatili sa sleep mode, hindi sa survival mode. Ngunit mas malalim pa ang mga benepisyo. Ang chia at flax ay mayaman sa omega-3 fatty acids, ang uri na nagbabawas ng pamamaga sa utak at sumusuporta sa katatagan ng mood. Ito ay mahalaga dahil maraming senior ang nakakaranas ng tahimik na neuroinflamasyon na humahantong sa pagkalimot, pagkabalisa o emosyonal na kawalan ng balanse. Sa pamamagitan ng pagbabawas ng pamamaga na iyon, sinusuportahan ng mga butong ito ang mas malinaw na pag-iisip, mas matatag na emosyon at mas mahusay na kalidad ng tulog, at naglalaman din sila ng lignans, mga natural na plant compound na tumutulong na dahan-dahang i-regulate ang mga hormone, lalo na't kapaki-pakinabang sa mga taon pagkatapos ng menopause o kapag ang mga ritmo ng katawan ay hindi mapakali. Para sa maraming senior, ang mga pagbabago sa hormonal ay tahimik na nagpapatuloy kahit na pagkatapos ng 65 na nakakaapekto sa pagtulog, mood at maging sa panunaw. Nag-aalok ang chia at flax ng isang plant-based na paraan upang maibalik ang balanseng ito ng walang gamot, ng walang pagsisikap. At mayroon pang isang psikolohikal na epekto na madaling makaligtaan. Ang mga butong ito, kapag ibinabad at hinigop, ay nagbibigay sa katawan ng isang banayad na pakiramdam ng pagkabusog. Hindi ka nakakaramdam ng gutom sa hating gabi, hindi ka nagigising na gutom. Pakiramdam mo ay alaga ka, pinapakain, matatag. Sinabi sa akin ni Tito Ramon mula sa Batangas. Sinimulan kong magdagdag ng ibinabad na flax seeds sa aking maligamgam na gatas tuwing gabi. Natutulog na ako ng dire-diretso ngayon at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ako nagigising na balisa. Iyon ang tahimik na mahika ng mga butong ito. Walang drama, walang matapang na lasa, kundi tahimik at maaasahang suporta gabi-gabi. Upang ihanda ang mga ito, ibabad ang isang kutsarita ng chia o flax sa tubig ng hindi bababa sa 30 minuto. Pagkatapos, idagdag ang mga ito sa inyong maligamgam na inumin matapos itong lumamig ng bahagya at haluin ng dahan-dahan. Hayaan silang maging bahagi ng inyong huling texture. Nakakaginhawa, nakakabusog, kumpleto. Paano ihanda ang inuming ito bago matulog para sa mahimbing na tulog at kalinawan sa umaga? Ngayong alam na ninyo ang 6 na makapangyarihang sangkap na sumusuporta sa inyong pagtulog, panunaw, at kapayapaan ng isipan. Pag-usapan natin kung paano ihanda ang inuming ito sa tamang paraan upang ang bawat paghigop ay tunay na sumuporta sa inyong katawan. Dahil sa mga natural na remedyo, ang tiempo at paraan ay kasing halaga ng mga sangkap mismo. Hindi ito basta salabat o tsaa. Ito ay isang banayad na ritual na nilikha ng may pag-iingat para sa inyong katawan pagkatapos ng 60. Kaya hayaan ninyo akong gabayan kayo, hakbang-hakbang, tulad ng paggabay ko sa aking sariling ama o ina. Una, kumuha ng isang tasa ng malinis na inuming tubig at pakuluin ito ng mahina sa isang maliit na kaserola. Habang nagsisimulang
bumula ng malambot ang tubig, idagdag ang 4 hanggang 5 maninipis na hiwa ng sariwang luya. Hayaang kumulo ang luya sa loob ng mga bipo hanggang 7 minuto upang ang init at suporta sa panunaw ay ganap na mailabas sa tubig. Pagkatapos nito, hinaan ng bahagya ang apoy at ihalo ang kalahating kutsarita ng luyang dilaw at 1 kurot ng cinnamon. Hayaan ang pinaghalong kumulo sa mahinang apoy sa loob ng 2 hanggang 3 minuto pa upang ang lahat ng 3 sangkap ay maghalo ng maayos. Kapag ang kulay ay naging isang mayaman na gintong kayumanggi, patayin ang apoy at hayaang lumamig ang inumin sa loob ng ilang minuto. Ang hakbang na ito ay napakahalaga dahil ang pagdaragdag ng mga susunod na sangkap sa napakainit na tubig ay magbabawas sa mga nakapagpapagaling na katangian nito. Kapag ang inumin ay maligamgam na, hindi na umuusok, maaari na ninyong dahan-dahang ihalo ang kalahating kutsarita ng sariwang katas ng lemon. Susunod, idagdag ang 1 kutsarita ng ibinabad na chia o flax seeds na inihanda na ng maaga na may kaunting tubig. Hayaan silang humalo ng dahan-dahan. Mapapansin ninyo na ang inumin ay bahagyang lumalapot, bahagyang lumalambot sa texture. At ngayon, darating na ang huli at nakakakalmang hakbang, ang chamomile. Kung mayroon kayong tuyong bulaklak ng chamomile, magdagdag ng 1 kurot ng direkta sa maligamgam na inumin at hayaang mababad sa loob ng 2 hanggang 3 minuto. Kung gumagamit kayo ng chamomile tea bag, ilubog lamang ito sa inyong inihandang tasa at hayaang manatili habang humihinga kayo ng malalim. Ito ang inyong sandali upang magdahan-dahan, umupo kasama ang inyong sarili upang bitawan ang mga alalahanin ng araw nang hindi nagmamadali. Ngayon, handa na ang inyong inumin. Isang ginintuang, nakakakalmang timpla na may init, lambot at tahimik na lakas. Ngunit bago kayo humigop ng unang beses, mangyaring tandaan ang ilang banayad na payo na gumagawa ng lahat ng pagkakaiba. Inumin ito mga 45 minuto bago ang inyong oras ng pagtulog upang magkaroon ng oras ang inyong katawan na tanggapin ito nang walang pressure. Huwag itong inumin ng busog ang tiyan. Maghintay ng hindi bababa sa 1 oras pagkatapos ng hapunan. Hindi ito nilalayong palitan ang isang pagkain. Ito ay nilalayong suportahan ang pagtatapos ng inyong araw, hindi ang sentro nito. At pakiusap, uminom lamang ng isang maliit na tasa, mga 100 deposita hanggang 200 ml. Hindi ito tungkol sa dami. Ito ay tungkol sa sapat. Ang inyong katawan sa edad na ito ay nais ng ritmo, hindi puwersa. Ibinahagi ni Tita Nena mula sa Bohol na nang sinunod niya ang prosesong ito ng dahan-dahan, pakiramdam niya ay nagtiwala muli sa kanya ang kanyang katawan. At sa loob ng 1 linggo, nakatulog siya ng 5 hanggang 6 na oras nang hindi nagigising. Isang bagay na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Kaya, aking mahal na kaibigan, huwag madaliin ang inuming ito. Ihanda ito na parang isang panalangin. Higupin ito na parang isang pangako na ibibigay sa inyong katawan kung ano ang tunay nitong kailangan. Hindi ingay, hindi karagdagang screens, hindi isa pang late snack, kundi kapayapaan, init at pahinga. Iyon ang tunay na layunin ng tasang ito at karapat-dapat kayo diyan. Ano ang maaari ninyong asahan pagkatapos lamang ng 1 hanggang 2 linggo ng simpleng ritual na ito bago matulog? Kung matagal na kayong nahihirapan sa putol-putol na tulog, paninigas ng mga kasukasuan sa umaga, o isang isipan na ayaw tumahimik sa gabi, pakiusap, alamin na ang tunay na pagbabago
ay hindi laging nangangailangan ng gamot, pagbisita sa klinika o komplikadong paggamot. Minsan, ang pinakamakapangyarihang paggaling ay nagsisimula sa isang bagay na kasing simple ng isang tasa sa inyong mga kamay at isang maliit na pagbabago sa rutina. At kapag dinala ninyo ang natural na inuming ito bago matulog sa inyong pang-araw-araw na buhay, maaaring magsimula ninyong mapansin ang mga pagbabago sa loob lamang ng 4 hanggang 10 na araw. Hindi dramatiko, hindi magdamagan, ngunit banayad, totoo at lubos na nakakaginhawa. Ang unang bagay na nararanasan ng maraming senior ay ang mas kaunting paggising sa gabi. Ang mga sandaling iyon na nagigising ka ng 2:00 ng umaga o 3:30 ng umaga, hindi dahil puno ang iyong pantog, kundi dahil hindi mapakali ang iyong katawan. Nagsisimula silang mangyari ng mas madalang. Ang iyong pagtulog ay nagiging hindi na parang isang sirang tanikala, kundi parang isang mabagal na umaagos na ilog. Maaari ka pa ring magising ng isang beses, ngunit mas madali kang makabalik sa pagtulog nang walang hindi mapakaling pag-ikot sa higaan. Maaari mo ring mapansin na mas magaan ang pakiramdam ng iyong katawan sa umaga. Ang pakiramdam na iyon ng pagiging bloated sa tiyan, ang paninikip sa paligid ng baywang, o ang paninigas sa mga kasukasuan, nagsisimula itong gumaan. Dahil sa panahon ng pagtulog, sa wakas ay nakakakuha ang iyong katawan ng pagkakataong magkumpuni, magtunaw, at magpanumbalik. Ang iyong mga kasukasuan ay hindi na gaanong namamaga. Ang iyong mga kamay ay mas madaling gumalaw at ang iyong tiyan ay mas kalmado, na para bang ang gabi ay nagbigay sa iyong bituka ng reset na hinihintay nito. Ngunit marahil ang pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa isipan. Ang mental fog ay nagsisimulang mawala. Ang mood swings ay lumalambot. Ang pagiging irritable ay nagiging mas matatag. Gumigising ka hindi lang mas maaga, kundi mas malinaw, mas alerto, at may mas kaunting tensyon sa likod ng mga mata. Maraming senyor ang nagsasabi na mas matatag ang kanilang pakiramdam, hindi gaanong naiirita sa maliliit na bagay, at mas payapa sa kanilang mga iniisip. Hindi ito isang pagkakataon. Kapag ang iyong pagtulog ay nagiging mas malalim, ang iyong nervous system ay nakakaramdam ng kaligtasan, at ang kaligtasang iyon ay nagdudulot ng kalinawan. Hayaan ninyo akong ibahagi sa inyo ang kwento ni Aling Lusing mula sa Quezon, edad 73. 3 beses siyang nagigising tuwing gabi sa loob ng maraming taon. Kahit ano pa ang kainin niya, amoy niya o gaano kaaga siya matulog, pakiramdam niya ay ubos na ang kanyang lakas sa umaga. Matapos idagdag ang inuming ito bago matulog, luya, luyang dilaw, cinnamon, lemon, chamomile, at ibinabad na flax, sa kanyang rutina, nagsimulang magbago ang mga bagay. Sa loob lamang ng 1 linggo, natulog siya ng 7 oras ng dire-diretso sa unang pagkakataon sa loob ng mahigit 1 dekada. Sinabi niya sa akin na may luha sa kanyang mga mata, "Dok, nakalimutan ko na kung ano ang pakiramdam na gumising na sariwa ang pakiramdam. Ngayon naaalala ko na." Ang gumana para sa kanya ay hindi mahika. Ito ay ritmo. Ito ay ang pagbibigay sa kanyang katawan ng tamang mensahe sa tamang oras gamit ang mga sangkap na naiintindihan nito. Kaya hindi mo kailangan ng sleeping pills upang makahanap ng kapayapaan sa gabi. Kailangan mo lang bumalik sa iyong katawan ng may pag-iingat, pasensya, at isang pare-parehong gawi sa gabi. Dahil hindi nakalimutan ng iyong katawan kung paano matulog, hinihintay ka lang nitong suportahan muli.
Kaya, aking mga minamahal na kaibigan, ngayong gabi, hindi lang natin pinag-usapan ang mga sangkap. Ginalugad natin kung paano ang maliliit at mapagmalasakit na pagkilos bago matulog ay tunay na makakatulong sa inyong katawan na makaramdam ng kaligtasan, kapahingahan, at kagaanan muli. Nakita ninyo na hindi ninyo laging kailangan ng malalakas na gamot o komplikadong solusyon. Minsan, ang sagot ay nasa isang simpleng maligamgam na tasa na iniinom sa tamang oras na may banayad na tiwala sa natural na ritmo ng inyong katawan. At iyon, sa aking paniniwala, ang tunay na aral. Ang inyong katawan ay naaalala pa rin kung paano magpagaling. Kahit na pagkatapos ng 65, kahit na pagkatapos ng 70. Ngunit laging tandaan, kung kayo ay may kinakaharap na anumang kondisyong medikal tulad ng diabetes, mataas na presyo ng dugo, o malalang problema sa pagtulog, mangyaring makipag-usap muna sa inyong doktor bago subukan ang anumang bago. Ang bawat katawan ay magkakaiba at mahalaga na makakuha kayo ng personal na gabay batay sa inyong natatanging pangangailangang pangkalusugan. Ang mga payong ito ay ibinabahagi para sa pangkalahatang kaalaman. Kung mayroon kayong anumang hamon sa kalusugan, tiyaking kumonsulta sa inyong doktor bago sumubok ng anumang bago. Ngayon, gusto ko namang marinig mula sa inyo. Mayroon ba sa video na ito na tumatak sa inyo? Kung nakahanap kayo kahit isang ideya na nagbigay sa inyo ng ginhawa o kalinawan, pakisulat naman po sa comments. At kung nakatulong ang video na ito, pakitype lang po ang numero 1 sa ibaba. Kung sa tingin ninyo ay hindi ito tumugma sa inyong mga pangangailangan, pakitype naman po ang 0 para matuto ako at mas mapagsilbihan kayo sa susunod. At kung nais ninyo pa ng mas maraming simple at natural na paraan para alagaan ang inyong kalusugan pagkatapos ng 60, mangyaring mag-subscribe sa channel, i-click ang bell icon at ibahagi ang video na ito sa isang kaibigan, pinsan o sa inyong kabiyak. Maaari ninyong maibigay sa isang tao ang regalo ng mahimbing na tulog at iyan ay tunay na isang regalong sulit ibahagi. Hanggang sa muli nating pagkikita, naway maging mahinahon ang inyong mga gabi, maging malinaw ang inyong mga umaga, at laging nakakaramdam ng banayad na suporta ang inyong puso. Ingat po kayo lagi.